Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kamakailan lamang maraming trahedya ang nangyayari sa himpapawid, partikular na ang mga sasakyang eroplano. Una ay sa South Korea na 2 lang ang survivor sa 181 na sakay nito. Sunod ay ang isang eroplano at helicopter na mula Amerika na nagsalpukan sa ere habang sila ay palanding. Kung saan walang survivor sa 67 na mga pasahero at ang isa nga sa mga biktima ay Pilipino. At sa Pilipinas din kamakailan lamang isang helicopter pilot naman ang nasawi matapos maghatid ng ilang politiko sa Baguio. Para sa ating kwento ngayon, balikan natin ang isang insidente na nangyari ng taong 1970s kung saan ang mga survivors ay literal na ginawa ang lahat para mabuhay. Ito ang kwento ng Tragedy and Miracles of the Andes. Uruguayan Air Force Flight 571. October 12, 1972, isang rugby team na galing sa Uruguay ang sakay ng isang chartered flight papunta sa Chile para sa isang rugby match. Ang 19 na mga kalalakihan ay tuwang-tuwa dahil 4 na araw silang mamamalagi sa Chile, kaya naman bukod sa laban ay makakapasyal pa sila at makakarelax. Ito din ang unang beses na sila ay sasakay ng eroplano. Kasama ng rugby team ang ilan nilang kapamilya at supporters ng Christians Club Rugby Union Team. Ang main pilot ng chartered flight ay si Colonel Julio Cesar Ferradas, isang bihasang Air Force pilot na mayroong mahigit 5,000 flying hours at 29 beses nang tumawid sa bulumbundukin ng Andes. Ang Andes Mountain Range ay ang pinakamahabang bulubundukin sa buong mundo at may taas na halos 23,000 feet. Higit na 2 beses nga ang taas kumpara sa Mount Apo. Ang kanyang co-pilot training naman ay si Lieutenant Colonel Dante Hector Lagurara, na isa ding dating Air Force pilot. May 5 crew member at 4 na pasahero ang sakay ng Flight 571. Dahil sa isang bagyo, ang mga piloto ay nagdesisyon na mag-stop over muna sa Argentina at kinabukasan na lamang ulit lilipad. Pero matapos ang isang araw ay hindi pa din naging maaliwalas ang panahon. Kaya naman nagpasya ang mga piloto na mag-U-shape route o long cut sa Planchon Pass sa ibabaw ng Andes Mountains. Lumipad ang eroplano na hanggang 20,000 feet kumpara sa Andes Mountains na 23,000 feet lamang ang taas. Ang co-pilot trainee na si Dante ang nagmaneho ng eroplano habang nasa ibabaw ng Andes Mountains. Nang mga panahon na ito, gumagamit ang mga eroplano ng isang radio navigation system. Maayos naman ang sistema na ito ngunit pwedeng mali ang impormasyon na maibigay kapag mahina ang signal lalo na kung masama ang panahon. Ayon sa pagkakabasa ni Dante sa radio navigation, nasa Cuyo, Chile na sila o nakalagpas na sila sa bundok ng Andes, kaya naman pwede na silang mag-descent o babaan ang kanilang lipad. Pero ang totoo, 60 kilometers pa ang kailangan nilang liparin bago makalampas sa mga bundok. Habang bumababa na ang lipad ng eroplano, pakapal ng pakapal ang mga ulap at isang bagyo na pala ang kanilang nadadaanan. Sinabihan na ng mga piloto ang mga pasahero na maghanda na para sa turbulence dahil magiging maalog ang biyahe. Nasa kalagitnaan na ng bagyo ang eroplano pero ang mga pasahero ay kampante lamang. Natuwa pa nga ang mga rugby players at nagpasan pa sila ng bola sa loob ng eroplano. Patuloy pang bumababa ang lipad ng eroplano. Wala pa din nakapansin na parang may kakaiba na hanggang sa si Francisco Abal ay nagtanong, normal bang lumilipad ng ganito kalapit? Habang itinuturo ang salamin. At bigla na lamang nasa harap na nila ang bundok ng Andes. At dito na napagtanto ng mga piloto ang kanilang napakalaking pagkakamali. Dahil puro bundok pa din ang kanilang nakikita at napakalapit na nila masyado dito. Dali-dali nilang inangat ang eroplano gamit ang buong bilis ng sasakyan. Subalit masyadong biglaan ang kanilang pag-angat, kaya naalog ang makina sabay tumigil ang pag-andar nito. Sinubukan ng mga piloto na kontrolin ang eroplano kahit nasira ang makina. Nagbaka sakali silang maisalba pa nila ang sitwasyon pero huli na ang lahat.
Hindi na nila malampasan ang taas ng bulubundukin. Tumama ang likod ng eroplano sa isang bundok at dahil dito naging pababa ang bagsak ng eroplano. Ang kanang pakpak ng eroplano ay tumama naman sa mga bato-bato sa gilid ng bundok. At sa kasamang palad tumalsik ang pakpak sa likod ng eroplano at nahati ang katawan ng eroplano sa gitna. 2 crew member at 5 pasahero na nakapwesto sa likuran ang napasama sa naputol na parte ng eroplano at agad silang namatay. Ang kaliwang pakpak naman ng eroplano ay tumama sa isang malaking bato at naputol din ito. Hanggang sa ang katawan ng eroplano ay tuluyan na crash sa patag na parte ng bundok na puro snow. 12 tao agad ang namatay sa pag-crash ng eroplano. Kabilang na dito si Joaquin Ramirez, flight attendant, Gaston Costamale, isa sa mga rugby player, at si Dr. Francisco Nicola, ang doktor ng rugby team. Ang cockpit o ang unahang bahagi ng eroplano kung nasaan ang mga piloto ay naipit na parang lata. Ang kapitan na si Colonel Julio Cesar Faradas ay agad na namatay matapos mapitpit ang cockpit. Samantala ang kanyang co-pilot na si Dante Hector ay buhay pa. Kaso naipit ito sa pagkakawasak ng cockpit. Matindi ang kanyang tinamong pinsala at mabilis na naubos ang kanyang dugo. Hindi maalis si Dante ng mga survivors sa kanyang pagkakaipit. Kaya naman nakiusap na si Dante sa mga survivors na kung pwede ay tapusin na ang kanyang paghihirap gamit ang sarili niyang baril. Pero walang may kaya na gumawa nito kaya nang kinagabihan ay namatay din ang pilotong si Dante. May karagdagang 4 pang katao ang namatay dahil sobrang kritikal ng kanilang kalagayan. At matapos nga ang plane crash, sa 45 na mga katao, 28 lamang ang survivors at karamihan sa kanila ay maraming natamong injury o pinsala sa katawan. Ang ibang mga survivors ay napinsala ang mga paa dahil sa naipit sa pagkakabagsak ng eroplano. Pero may mas malaki pang problema ang mga survivors. Nag-crash sila sa bundok ng Andes na may taas na 12,000 feet at puro snow lamang at yelo. Bukod doon, napapalibutan sila ng mas mataas pang mga bundok. At ito nga lang ang natatanaw ng kanilang mga mata. Karamihan sa kanila ay ngayon lamang nakaranas ng snow at ang ibang parte ng snow ay hanggang dibdib pa ang taas. Bagamat namatay ang doktor ng rugby team, 2 rugby players ang umasikaso sa mga sugatang survivors. Ang mga ito ay si Roberto Canesa at Gustavo Zerbino, parehas na first-year medical students. Ginamot nila ang mga sugatan sa abot ng kanilang makakaya. Sila din ang humawak at nagtabi sa mga labi para silang mga survivors ay kumalma at makapag-isip na maayos habang nag-aantay ng sasagip sa kanila. Kahit nabiglaan ang lahat ng pangyayari, mautak at maparaan ang mga survivors. Subalit limitado ang kanilang mga pagkain. Mayroon lamang silang 8 chocolate bars, 1 lata ng mussels, 1 lata ng almonds, 3 maliit na garapon ng jam, ilang dates, dried plums, mga candy at ilang bote ng wine. Ang rugby team captain na si Marcelo Perez ang binotong leader ng mga survivors. Sinigurado niya na ang pagkain ay hindi masasayang at patas ang hatian. Minsan nga 1 maliit na putol lamang ng chocolate at 1 maliit na lagok lamang ng wine ang kinakain ng mga survivors. Maswerte naman na marami silang supply ng tubig dahil napapalibutan sila ng snow. At para maging tubig inumin ang snow, gumagamit sila ng aluminum sheet na galing sa upuan. Nakatutok ang aluminum na ito sa araw kung saan nakalagay na snow ay matutunaw kapag nasinaga ng araw. Magiging tubig at tutulo sa nakaabang na bote. Ang katawan ng eroplano kung saan sila nakasakay ay ginawa nilang parang tent o tirahan. Hinarangan nila ng mga maleta ang malaking butas para hindi pumasok ang hangin at snow. At dahil laging tirik ang araw sa tuktok ng bundok, ginawa nilang shades ang plastic screen na parte ng pilot cabin. Ang ilalim ng upuan ay ginawa nilang sapatos o snowshoes. Naging blanket o kumot naman ang wool lining ng mga upuan ng eroplano. Ang mga cable at cord naman ay ginawa nilang duyan para sa mga napinsala ang mga paa. At higit sa lahat, nakakita sila ng transistor radio at ginawa nila ito ng antena para maabot ang mga istasyon ng radyo.
Nang sa gayon ay malaman nila kung ano na ang balita sa magiging search at rescue operation para sa kanila. Samantala, nalaman nga ng Chile na hindi naglanding ang Flight 57 at nawawala na ito. Nagkaroon agad ng operasyon para hanapin ang nawawalang eroplano at katulong ng Chile ang Argentina at Uruguay. Subalit dahil sa sobrang lawak ng search area, masamang panahon, at ang kanilang eroplanong hinahanap ay kulay puti din, tila naging imposibleng mahanap ang Flight 571. Sa katunayan, 3 eroplano na ang nakita ng mga survivors na dumaan sa kanilang crash site pero hindi sila makita-kita. Nagsulat sila ng SOS sa bubong ng eroplano at gumamit ng mga suitcase para bumuo ng cross sa snow. Pero hindi ito nakatawag ng pansin ng mga eroplanong nadaan. Matapos ang mahigit 1 linggo dahil sa sobrang sama ng panahon at paniniwalang maliit ang tsansa na buhay pa ang mga pasahero at crew ng Flight 571, itinigil ang search at rescue operations. Nanlumo ang mga survivors nang marinig nila sa radyo ang balita na hindi na sila sasagipin. Umiiyak sila at nagdadasal na magkaroon ng milagro. At isang binata na si Gustavo Nokalic ang napansin na unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang kanyang mga kasama. Kaya naman nagsalita siya at sinabi na, "May magandang balita. Tayo ay aalis sa bundok at pupuntahan natin ang magliligtas sa ating lahat." Nabuhayan ng loob ang mga survivors dahil sa kanyang sinabi. Kaso, naisip nila na napakalawak ng Andes Mountains, matarik at napakadulas ng snow. Maaari silang magkaroon ng altitude sickness dahil sa manipis na oxygen sa kabundukan at kakulangan ng pagkain. At kahit na malampasan nila ang mga ito, hindi sila pwedeng gabihin sa paglalakbay dahil wala silang tent o kagamitan para labanan ng sobrang lamig tuwing sasapit ang gabi. Kaya naman pinagpaliban muna nila ang plano na umalis sa crash site. Lumipas pa ang mga araw, malapit nang maubos ang kanilang supply ng pagkain. Sinubukan ng mga survivors na maghanap pa ng pwedeng makain o edible sa eroplano. Kumain sila ng cotton at leather mula sa upaan ng eroplano. Ang iba ay nagkakasakit dahil sinubukan din nila na kainin ang makeup at inumin ang kulong. Pero kahit na kinakain na nila ang mga ito ay kulang pa din ito para sila ay makaalis sa crash site. Plano kasi nilang mag-hiking pababa ng bundok at humingi ng tulong. Nanganganib na nga ang buhay ng mga survivors na mga oras nito at naging desperado na sila dahil sa matinding gutom. Hanggang sa napatingin sila sa mga malalamig at nagigilong bangkay ng kanilang mga kasama sa eroplano. Puno ng sustansya ang mga ito, lalo na ng protina na kailangan ng mga survivors para labanan ang lamig. Pero kaya ba nilang gawin ang isang bagay na ipinagbabawal at hindi katanggap-tanggap? Isang gabi, nagpulong ang mga survivors at nagpasya sila na gawin ang kanilang naiisip. Lalo na't wala na silang ibang maisip na paraan. Mamamatay sila sa gutom kapag hindi nila ito ginawa. Nangako sila na kung mayroon pang mamamatay sa kanila, iaalay na nila ang kanilang katawan para sa mga natitirang buhay. Si Roberto Canesa, isa sa mga medical students ang gumawa ng unang hiwa gamit ang maliit na piraso ng salaming basag. Sanay siya sa paghawak ng labi dahil parte ito ng kanyang pag-aaral. At matapos niyang humiwa ng kapirasong laman sa isa sa mga labi, hinati-hati niya ito sa maliliit na parte na parang candy at ibinigay sa kanyang mga kasama. Ang iba ay tumanggi dahil matindi ang kanilang pananampalataya sa kanilang relihiyon na bawal itong gawin. Pero hindi katagalan ay nakumbinsi na din sila. Hindi katagalan, nasanay na din ang mga sikmura ng mga survivors sa kanilang kinakain na laman at natanggap na nga nila na ito ang kanilang magiging pagkain dahil sa tindi ng kanilang sitwasyon. At para mas madaling kainin ang laman, pinapatuyo nila ito sa lamig o freeze-dry para maging jerky. Kinakain din nila ang utak at laman loob. Pati umano buto ay pinulbos nila para sila lamang ay mabuhay. Pero sa kasamang palad, sa ika-17 araw ng mga survivors sa crash site, nagkaroon ng blizzard o snowstorm ng kinagabihan. At dahil sa bagyo, nagkaroon ng avalanche at natabunan ang kanilang tinitirhang eroplano. Sobrang biglaan ng mga pangyayari kaya naman natrap o natabunan ng snow ang ilan sa mga survivors sa loob ng eroplano.
Nakalabas ang iba pero nakita nila na napakalakas ng blizzard at bagyo kaya naman nagpasya na lang silang bumalik sa loob. At sa kasamang palad, 8 sa survivors ang namatay dahil natabunan ang buong katawan nila ng snow at hindi na nagawa pang makatakbo. At isa nga sa mga namatay ay ang nagbigay ng pag-asa sa mga survivors na si Gustavo Nokalic. 3 araw na baon sa avalanche ang mga natitirang survivors. Masasabi nga silang mga ultimate survivors dahil nabuhay sila mula sa plane crash at ngayon naman ay na-survive nila ang avalanche. Pero dahil sa avalanche natabunan ang karamihan sa kanilang mga supply ng pagkain at ang kanilang leader na si Marcelo Perez ay isa din sa 8 namatay na nabaon sa snow. Napilitan ngayon ang mga natitirang grupo ng survivors na mag-trekking pababa ng bundok para makahingi na ng tulong. 3 ang naging leader at sila ang magsasagawa ng ekspedisyon. Ang mga lalaking ito ay sina Daniel Fernandez, Eduardo Strauch at ang pinsan niyang si Adolfo Strauch. 1 buwan matapos mag-crash, habang nag-e-expedition ang 3 mga lalaki, nakita nila ang buntot ng eroplano na kanilang sinakyan. May konting pagkain, mga bagahe at may nakita silang two-way radio. Medyo malayo na sa campsite ng survivors ang kanilang narating pero bumalik sila agad para mapagana ang two-way radio. Isa sa mga survivors ay nag-aral ng electronics pero ang baterya na nakita nila ay hindi angkop sa voltage ng two-way radio. Nanlumo na naman ang mga survivors nang nalaman nila ito. Ito na sana ang pagkakataon na makakahingi sila ng tulong agad-agad. Lumipas pa ang mga araw at unti-unti na ding nababawasan ang bilang ng mga survivors dahil sa lamig. Nagkaroon sila ng gangrene o hindi na dumadaloy ang dugo sa isang parte ng katawan. At halos 16 na lamang ang natirang mga survivors. Pakiramdam nila, iniintay na lamang nila ang kanilang katapusan. Pero hindi sila madaling napasuko. Gumawa sila ng makeshift tent at sleeping bag gamit ang copper wire at waterproof na tela na parte ng eroplano. Sa ganitong paraan ay kaya na nilang mag-ekspedisyon ng hindi kinakailangang bumalik sa home base ng survivors bago sumapit ang gabi. At ito nga ang gagamitin ng mga lalaking bababa ng bundok para humingi ng tulong. Matapos ang 60 days, kahit malapit nang maubos ang pagkain, pinagbaon ng mga natitirang survivors sina Nando, Antonio at Roberto na umalis pababa ng bundok para mag-ekspedisyon at humingi ng tulong. At bago nga tuluyang makababa sa bulubundukin ng Andes, ay kinailangan pa nilang akyatin ang isa pang bundok. Aabuti na mahigit 3 araw ang pag-akyat sa bundok na ito, kaya naman si Antonio ay nagpaubaya na at bumalik na sa kampo para ang pagkain niya ay mapunta na lamang kina Nando at Roberto. At kahit na puro gawa-gawa lang sa nasirang eroplano ang gamit para sa pag-akyat ng bundok, nagawa ni Nando at Roberto ang tila imposible. Dahil naakyat nila ang tuktok ng bundok. Ngunit sila ay nanghina dahil imbes na lupa at puno ang tumambad sa kanila, mas marami pang kabundukan na mas snow ang bumungad sa kanila. Pero nakakita sila ng isang ilog. Sinonda nila ang ilog at sa ika-6 na araw ng kanilang ekspedisyon, nakakita sila ng mga damo. Maraming halaman at puno silang nakita habang tinatahak ang kahabaan ng ilog. At ito nga ang unang pagkakataon nakakita sila ng halaman at puno matapos ang ilang araw na puro snow ang kanilang nakikita. May nakita silang mga horseshoe, bukas na soup can, mga butiki at baka na walang bantay. Sa puntong ito, wala ng pagkain sina Nando at Roberto. Wala din silang lakas matapos abuti ng 10 araw ang kanilang trekking at higit 60 kilometers na distansya. Nagpapahinga sila at gagawa dapat ng apoy nang may makita silang 3 tao na naka-horseback sa kabilang parte ng ilog. Dali-daling tumakbo sina Nando at Roberto. Nagsisisigaw at kumakaway sa 3 taong nakita nilang nakasakay sa kabayo. Subalit sobrang lakas ng agos ng tubig sa ilog kaya hindi sila marinig ng mga ito. At nakita nga nilang papalayunan ng papalayo ang 3 tao at nawala na ng pag-asa sina Nando. Pero bigla na lang lumingon ang isa sa mga nakasakay sa kabayo at ito ay si Sergio Catalan, isang motilyer.
Nagsalita at sumigaw din si Sergio sa kanila kaso hindi siya marinig ni Nando at Roberto dahil sa sobrang ingay ng algos ng ilog. Kaya naman gamit ang bato na may papel at lapis, ibinato ito ni Sergio sa kabilang bahagi ng ilog. At isinulat ni Sergio sa papel ang mga salitang, "Bukas ko na kayo babalikan." Sumulat naman ng sagot si Nando at Roberto at ibinato ang bato pabalik kay Sergio at isinulat nga ng dalawa ang mga katagang, "Galing kami sa isang eroplano na nag-crash sa bundok. 10 araw na kaming naglalakad. May 14 pa kaming mga kasamahan na labis ang pinsala sa katawan. Kinailangan naming makalikas pero di namin alam kung papaano. Wala na kaming pagkain. Nangihina na kami at sana matulungan mo kami dahil hindi na namin kaya pang maglakad." Nang nabasa ito ni Sergio ay naintindihan niya na ang sitwasyon. Nagbato siya ng ilang tinapay kina Nando at Roberto. At dali-dali siyang nangabayo ng 10 oras para humingi ng tulong. At nakasalubong si Sergio ng isang motilyer na nasa kabilang bahagi ng ilog kung nasaan si Nando at Roberto. Sinabihan niya ito na puntahan ang 2 survivors at dalhin sa pinakamalapit na bayan. At makalipas nga ang 10 oras, narating ni Sergio ang isang bayan na may mga pulis. Ang mga pulis naman ay sinabihan ang army sa nalaman ni Sergio. Narating naman ng isang motilyer si Nando at Roberto at nasagip niya nga ang dalawa. Samantala, ang mga survivors sa crash site ay 11 araw nang nag-iintay kina Nando at Roberto. Tila konting panahon na nga lamang ay malapit na silang bumigay. Hindi nila alam kung buhay pa ba ang 2 lalaki. At sa kalagitnaan nga ng araw, matapos ang mahigit 70 araw simula na mag-plane crash ang kanilang sinasakyang eroplano, nakarinig sila ng tunog ng makina na hindi kalayuan. At nang tanawin nila ito, nakita nila ang 2 helicopter papunta sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang mga survivors sa kanilang nakita. Sa tulong ni Nando at Roberto, ay naituro nila sa search and rescue team kung nasaan ang crash site. Matapos maglanding ng 2 helicopter ay tuwang-tuwa ang mga survivors. Sila ay nagyakapan at nag-iyakan. Dahil sa wakas sila ay nailigtas na din. At December 22, 1972, mahigit 70 araw na paghihirap, 16 lamang ang nabuhay sa orihinal na 45 na mga katao na lula ng Flight 571. Hindi kasya ang lahat ng survivors sa dumating na helicopter, kaya naman ang iba ay nagpaiwan muna at kinabukasan na sila binalikan. At para sa mga naiwan na survivors, sinamahan sila ng ibang mga rescuers. Nang nailigtas na ang lahat ng survivors, kinailangan ng gamutin sila agad dahil madami na silang sakit at pinsala tulad nga ng frostbite, altitude sickness, scurvy at malnutrition. Alam naman ng mga survivors na hindi tama na sabihin sa publiko ang kanilang pinagdaanan, lalo na ang nangyaring pagkain sa mga labi. Nais nilang makausap muna ang mga pamilya ng kanilang mga kasamahan. Pero ang mga media ay nagtaka at nagtanong ng paulit-ulit kung paano sila nakasurvive sa sobrang konting pagkain. At nagbigay nga ng opinyon ng media na maaring ginawa nila na kumain ng ipinagbabawal para lang makatagal sa bundok. Nagalit ang publiko nang nalaman nila ang balita na ito. Kaya naman nagpa-press conference ang mga survivors para ipaliwanag at ilahad ang buong pangyayari kung paano sila nanatiling buhay. Di katagalan ay naintindihin din sila ng mga tao at hinangaan ang kanilang pambihirang lakas ng loob. Ayon naman sa isang pari, hindi paparusahan sa kabilang buhay ang mga survivors dahil talaga namang sobrang hirap at kakaiba ang kanilang pinagdaanan. At para hindi masyado makonsensya ang mga survivors, lahat ng biktima ng plane crash ay inilibing sa isang puntod na may altar, krus at plaka. Ang natirang mga bahagi naman ng eroplano ay sinunog para hindi na ito makita ng mga survivors dahil madalas nilang puntahan ang lugar na ito para magbigay ng respeto sa kanilang mga yumaong kasamahan. Ikaw, sa tingin mo, magagawa mo ba ang mga ginawa ng survivors? Sa tingin mo ba tama bang kinain nila ang hindi dapat kainin? Naiwasan kaya ang aksidente kung ang veteranong piloto ang nagpalipad ng bundok ng Andes? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel.
Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!